Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang pribadong sektor para masolusyonan ang manipis na supply ng kuryente sa gitna ng magkakasunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas. Nitong Martes, 19 na power plants ng Luzon Grid ang isinailalim sa forced shutdown habang 3 ang tumatakbo sa limitadong kapasidad. Sa Visayas Grid, nasa 13 planta naman ang pumalya at 9 ang bawas ang produksyon. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang mga nasabing power plant ay direktang naapektuhan ng extreme high temperatures. Kaya patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa DOST Pag-asa para sa extended weather forecast ng heat index at iba pang ulat na may kinalaman sa lagay ng panahon. Nakikipag-usap din sa DOST ang DOE para sa posibleng pagsasagawa ng cloud seeding dahil lumalabas na ang 1 degree na pagbabago sa temperatura ay may 100 megawatts na epekto sa demand sa kuryente. Samantala, gumagana na muli ang mga planta ng Santa Rita sa Batangas at Mariveles sa Bataan. Kaya inaasahan na ngayong weekend ay magbabalik operasyon na rin ang ilan pang major power plants. 2 Brahmini kites, isang uri ng ibon na kahalintulad at kapamilya ng Philippine Eagle ang nailigtas sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Parehong juvenile o bata pa ang 2 ibon na natagpuan ng isang residente sa isang pugad na hinihinalang nahulog mula sa puno ng lawan. Sumasailalim ngayon sa rehabilitasyon ng 2 Brahmini kites bago sila pakawalan sa kanilang natural habitat. Hindi itinuturing na endangered by international standards ang nasabing uri ng ibon, pero sa ilalim ng Wildlife Resources Act sa Pilipinas, ipinagbabawal ang paghuli, pagpatay, pananakit o pag-aalaga sa kanila bilang pets. Nanawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at Intelligence Community ng militar at pulisya na imbestigahan ang umano'y kaduda-dudang pagdami ng mga Chinese malapit sa EDCA sites at mga pangunahing pantalan at paliparan sa bansa. Giit ni Barbers, dapat lang na alamin at imbestigahan ng BI kung sino na ba talaga ang nasa loob ng bansa. Anong klase ang hawak nilang travel documents at kung saan-saang parte ng Pilipinas sila nakadeploy. Dapat din umanong alamin ng DFA kung ano na ang status ng mga nasabing dayuhan na binigyan nila ng visa, bilang ng mga pumunta sa Pilipinas at bumalik sa China at ilan ang mga naiwan pa sa bansa. Para kay Barbers, mahalaga na umaksyon agad ang mga ahensya ng pamahalaan, lalo't batid naman nila ang ulat na may mga Tsino na nakakakuha ng mga pekeng dokumento gaya na Philippine Birth Certificate, lisensya at maging pasaporte. Isa pa sa ikinababahala ng kongresista ay nakakabili umano sila ng lupa at nagpapatayo ng mga warehouse at negosyo, partikular sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija at maging sa Cagayan kung saan may 2 EDCA sites. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!